Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Teo, shoutout kay Danilo Warmar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bata Ruyo, ano bang problema mo? Mayroon bang inside story tungkol dito, at anong paraan ang ginamit ni Lord Zhu? Yes, Child Ruyo, just see something. We are all here. If there is injustice, we will be able to revenue you. You can't just give in and admit defeat. Hindi mabilang na tao ang nagsisiksikan sa pagbibitiw ni Ruyo. Sa oras na ito, pinangunahan din ni Ji Lu, ang martial master, si Zhu-san. Nagtipon siya sa paligid ng kanyang anak sa unang pagkakataon at sinubukang harangan ang mga alon ng mga tao para sa bata. Kasama ang malaking pig 3 sa silid, si Mr. Lu at Child Ruyo ay may magandang espasyo. Sa oras na ito, hinawakan ni Ji Lu ang kanyang anak at mahinang nagtanong, "Anak, ano ang problema?" Bilang isang tao, natural na alam ito ni Mr. Lu kaysa sa sinuman. Naturally, maaaring walang panlabas na puwersa upang ilagay ang presyon sa kanyang anak. Gayunpaman, talagang naguguluhan siya sa mabilis na pag-amin ng kanyang anak sa pagkatalo. Kung ngumiti si Child Yu ng malumanay, hindi niya sinagot si Mr. Lu. Sa halip, itinulak niya ang baboy na tatlo at diretsyong humarap sa dumaraming tao. Galit na umungol ang tatlong baboy, at hindi nagtagal ay tumahimik ang mga tao sa paligid niya. Halimbawa, dahan-daang ibinuka ni Child Yu ang kanyang bibig, si Ning ay walang talento. Bagamat hindi masyadong makapangyarihan ang kanyang pamilya, naniniwala ako na ang pamilya ni Ning ay mayroon pa ring mababaw na awtoridad sa pamilya ng demonyo. Sa makatuwid, kung may gustong magbanta sa pamilya ni Ning, natatakot ako na ito ay mas mahirap kaysa sa pagpunta sa langit. Ning conceded defeat. I know everyone is quite puzzled, but in fact, it's just a devil in everyone's heart. Handa ka lang maniwala sa kung ano ang gusto mong paniwalaan, hindi kung ano ang ayaw mong paniwalaan, hindi ba? Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, ang dumaraming tao ay mukhang napahiya, at ang kanilang momentum ay bumaba ng husto. Nang makita ito, malumanay na ngumiti si Child Yu, ngayon lang sa entablado, hiniling ni Child Han kay Ning na gawin ang tatlong galaw. Talagang hindi nawawala si Ning sa unang dalawang galaw, ngunit paano naman ang pangatlong galaw? Naniniwala ako bilang resulta, nakita mo na ang batang si Han ay hindi lamang nabali ang kilos ni Ning, ngunit pinilit pa niyang ipasok ang punyal sa lalamunan ni Ning sa pagitan ng kidlat at bato. Kailangan lang niya ng kaunting puwersa, at si Ning ay mamamatay sa lugar na walang libingan. Gayunpaman, ang bahay ni Child Han ay mabait, hindi lang niya pinatay si Ning, ngunit iginiit din niya ang paghirang ng tatlong hakbang para bawiin ang punyal. Sa isang simpleng depensa, kayang patayin ni Mr. Han si Ning hanggat maaari. Ano ang kahalagahan ng susunod na kompetisyon? Tinanggap ni Ning ang pagkatalo at kumbinsido. Pagkatapos ay tumingin siya kay Han 3,000 sa entablado ng may pasasalamat at tumalikod kasama ang isang grupo ng kanyang mga tauhan. Sa sandaling umalis siya, ang iba sa grupo ay walang pakialam, hindi nila naintindihan ang sinabi ni Child Ning. Kahit na, lubos niyang tinamaan ang puso ng maraming taong naruroon. Ngayon lang nandoon ang lahat. Paano sila pumikit sa away ni Aaron at Child Ruyo? Gaya nga ng sinabi ni Child Yu, ayaw lang nilang maniwala sa ayaw nilang paniwalaan. Mahirap para sa kanila na aminin na ang iba ay malakas, at mas mahirap para sa kanila na aminin na ang isang tao na sa tingin nila ay hindi kasing lakas ng kanilang sarili. Anyway, hindi naman sa kanila ang buhay. Natural, hindi sila kontento sa kawalang ingat ni Child Yu, kaya madaling intindihin kung gustong lumaban muli ni Child Yu. Gayunpaman,
kung ikaw ay makatuwiran at titingnan ang problema mula sa pananaw ni Child Ruyo, tila napakatao ang pinili ni Child Ruyo. Sa kinatatayuan, matapos matigilan ang opisyal ng sulot, sinindihan niyang muli ang Changsiyang nakabilang sa Aaron. Ayon sa mga patakaran, kahit na ang Aaron ay nanalo ng walang dugo, ito ay isang hindi mapag-aalinlanganang katotohanan. Sa makatuwid, natural na mag-apoy sa kanyang halimuyak. Nanalo na si Young Master Han. May iba ka bang haamon? Kung si Ziyang B, si Young Master Han ang magiging challenge leader sa pagkakataong ito. Nagbigay ng soft drinks ang opisyal ng sulot at tumingin sa ilalim ng entablado para maghanap ng mga kandidatong may hamon o wala. Bagamat mabangis ang ingay sa ilalim ng entablado ngayon lang, sa oras na ito, sa mga mata ng opisyal ng ritual, bawat isa ay ibinaba ang kanyang ulo. Kahit na ang batang si Ruyo ay natalo sa 3 galaw. Ilang matapang na tao ang nangahas na hawakan muli ang kilay na ito sa panganib ng kamatayan. Ang insenso, sa katahimikan din ng mga tao, ay nasusunog ng paunti-unti. Kapag umihip ang hangin, ang huling baga sa insenso ay hihipan. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po, idineklara ko. Gayunpaman, nang ipahayag na ng opisyal ng seremonya ang mga resulta ng kompetisyon, biglang huminto ang hangin na papaalisin ang mga baga, at isang malaking kamay ang walang kinikilingan, sa tabi mismo ng kandila. Nang huminto ang hangin, natural na hindi nahuhulog ang mga baga. Teka, kasabay nito, mahinahon ding nagsalita ang Panginoon ng malalaking kamay na iyon. Habang tinitingnan ko ang tunog, nakita ko ang isang lalaking nakaitim na nakatayo sa tabi ng kandila. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, ngunit ang kanyang itim na damit ay hindi pangkaraniwang nakapulupot sa kanyang katawan, na nagdulot ng kanyang manipis na figure na mas nakakaawa, kaya't ang ilang mga tao ay matakot, duda na siya ay payat at hindi man lang makayanan ang hangin. Sumimangot si Aaron at mahinang tumingin sa lalaking ito. Kahit na siya ay napakapayat at kahit isang maliit na petit kumpara sa kanyang sarili, siya ay ganoong tao. Ngunit nagdala siya ng laro na puno ng mamamatay tao at masamang espiritu. Biglang pumikit ang mga mata ni Aaron at Bamulong, babae. Bagamat medyo malamig ang kanyang maseselang anyo ng mukha, mayroong isang hindi masabi na alindog, at ang alindog na ito ang biglang nagpaunawa kay Aaron na ang lalaking nakaitim sa kanyang harapan ay hindi lalaki, kundi isang babae. Datang demonyong Black Mountain. Halos kasabay nito, may mga matatalas din ang mata at may kaalaman na agad na nakilala ang mga tao sa entablado. Shit, narinig ng Black Mountain Demon Girl na malakas ang cultivation niya at super expert na may lakas hanggang level ng demonyo. Kahit na, may chismis na malapit ang kakayahan niya sa Devil Saint. Napakalakas din ng lungsod dahil may mga chismis na sumali siya sa lungsod at tahimik na tinutulungan si Lord Zhu sa likuran niya, kaya't pinasikat nito ang lungsod at umaakit ng maraming talento. Ngunit tulad ng isang trump card, hindi inaasahan, ito ay talagang umiiral. Marami agad ang nagulat at halatang nagulat. Pagkatapos ng lahat, ang estatwa ng Diablo ay tumutugma sa Panginoon ng 8 kaparangan sa mundo ng Central Plains, at ang paglapit sa santo ng Diablo ay katumbas din ng paglapit sa pagkakaroon ng mga abnormal na sansiyan sa mundo ng Central Plains. Ang ganitong mabigat na Supermaster ay talagang makakaapekto sa kapangyarihan ng isang lugar sa ilang lawak. Pero babae siya. May nagtaka. Yes, it's a fucking martial arts contest. Ano ang ginagawa ng babaeng tumatakbo? Matapos itong pagmasdan ng isang grupo ng mga tao, hindi nila maiwasang maging kakaiba. Gayunpaman, sa harap ng gayong mga sobrang eksperto, ang mga taong ito ay naglakas loob lamang na bamulong at hindi nang ahas na gumawa ng kahit kaunting pagtatangka. Sa entablado, halatang nagulat ang courtesy officer. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa ilang sandali. Ang Black Mountain Witch ay sikat at bisita ng City Lord. Ang opisyal ng ritual ay natural na hindi maglakas loob na saktan siya, ngunit ang problema ay ang mag-recruit ng mga kamag-anak para sa binibini. Biglang may lumapit na babae. Anong klaseng gulo ito? Nakatingin lang siya kay Lord Zhu nang walang magawa at umaasa na mapangunahan niya ang pangkalahatang sitwasyon. Bahagyang bumangon si Lord Zhu, lumakad ng ilang hakbang, tumingin sa Aaron, tumingin sa mga nagbubulungan sa ilalim niya, ngumiti at sinabing, lahat, hayaan mong ipakilala ka ni Zhu. Sigurado akong narinig na ng lahat ang pangalan niya.
Datang demonyong Black Mountain. Mapait na ngumiti si Aaron, bakit? Lalapit ang isang babae para magnakaw ng kasal. Mababa ba ang tingin mo sa mga babae? Ang mga salita ng itim na bundok na demonyong babae ay nahulog at gumalaw sa kanyang kamay. Ang halos na apula na Changsiyang ay talagang direktang nasusunog, at ang apoy ay napakalaki. Hindi tulad na ang apoy ay maaaring mapatay sa isang sandali. Sinabi ko bang hinahamak ko ang mga babae? Ang walang imak na paraan ng Aaron. Babae din ang nanay mo. Malamig siyang ngumiti at dahan-daang naglakad papunta sa challenge arena. Ang Aaron ay talagang tamad na harapin ang ganitong uri ng neuropathy. Tanong niya lang, sa hindi inaasahan, maaari siyang gumawa ng isang malaking artikulo ng direkta. Tumingin lang siya kay Lord Zhu at umaasa na makapagbibigay siya ng makatwirang paliwanag doon. Kahit na ang paligsahan sa martial arts ay itinakda para sa kapatid ni Zhu, ito ay dapat na isang lalaki. Bahagyang kumunot ang noo ni Lord Zhu, ngunit pagkatapos ay sinabi niya, pero parang walang nakasulat na probisyon na hindi kayang laruin ng mga babae. It's like child Aaron. Pwede bang hindi ka makipagkompetensya sa kasal? Sa pagsasalita tungkol dito, ngumiti si Lord Zhu at tumingin kay Aaron. Biglang tumawa si Aaron, Lord Zhu, sa tingin ko ay walang duda si Han. Malinaw, ang hakbang ng kabilang partido ay hindi nakasalalay sa pagnanakaw ng mga kamag-anak, ngunit sinadya. Kung ganoon, anong paliwanag ang gusto mo? Matapos tingnan ang itim na bundok na demonyong babae, bahagyang kumilos si Aaron at mahinahong ibinuka ang kanyang bibig, pagkatapos ay tingnan ang katotohanan. Then he stood proudly again. Storytelling channel sa YouTube. Sumulyap kay Zhu Jianshu sa tabi niya, ngumiti ang Black Mountain Witch at dahan-daang nahulog sa challenge arena. Siya ay tumayo ng buong pagmamalaki sa harap ng Aaron, at siya rin ay tumayo ng buong pagmamalaki. Bumili o hindi, sa pagkakataong ito, muling bumangon ang Vilya, sinunggaban ang sugarol at sumigaw, bakit hindi mo ituloy ang pagbili ng mabahong batang yan? Ako, paano kung bigyan kita ng 1,000 beses ng logro? Ngayon lang, ang pagkatalo ni Child Ruyo ay halos mawalan ng salawal ang mga dignitaryo. Ang buong 32 milyong amethyst, pabayaan ang pagpatay sa kanya. Kahit nahayaan mo siyang mabuhay at kumita sa buong buhay niya, hindi siya kailanman makakakuha ng sapat na astronomical figure. Sa makatuwid, ang tanging pag-asa ay kunin ang manunugal para sa isa pang laro. Bagamat talagang makatanggi ang mga sugarol, paano kung ang tanga naman ang gustong gawin ito? Pagkatapos ay mayroon akong pagkakataon na tumalikod muli. Halatang natigilan din ang sugarol. The essence of gambling dog made him nod almost if he didn't want, buti na lang, ang natitirang dahilan ay sumasakop pa rin sa inisyatibo ng utak, bayaran mo muna ako ng 32 milyon, at natural na ako ay patuloy na magsusugal sa iyo. Nataranta ang nayo ng aso at ibinigay sa sugarol ang lahat ng deposito at lahat ng perang nakolekta niya, marami muna akong ibibigay sa iyo. Paano kung ipagpatuloy mo ang pagsusugal sa akin? May pastahan ka pa ba? Binilang ito ng sugarol. Kahit na ang distansya mula sa 32 milyon ay masyadong malaki, nang ang dealer ay pumatay ng iba pang mga taya, mayroon pa ring milyon-milyong mga amethyst, halos hindi sapat upang mabayaran ang kanilang mga utang at natural at hindi napigilan. Sa makatuwid, halos walang natitirang dahilan, naganap na naglantad sa likas na katangian ng mga aso sa pagsusugal. Ako, natigilan ang tagabantay ng Vilya at saka sumagi sa kanyang puso, mayroon pa akong bahay, manugang at isang anak na babae. Ang aking anak na babae ay katatapos lamang na 16 ngayong taon. Kung manalo ka, lahat sila ay sa iyo. Sa kabaligtaran, ang natitirang bahagi ng account ay mapapawi. Ano sa palagay mo? Napatingin ako sa lalaking nakaupo sa Vilya. Mukha siyang maganda, natural, hindi dapat mas masama ang kanyang asawa. Tungkol sa kanyang anak na babae, Sa pag-iisip nito, ngumiti ang sugarol at tumingin sa lalaking namamahala sa Vilya, laro ka. Sige, magdesisyon na tayo. Isang baliw na aso at isang sugal na aso ang pinatire sa ilalim ng entablado. Sa oras na ito, bagamat nakaayos na ang postere ng magkabilang panig sa entablado, wala ni isa sa kanila ang nagmamadaling magsimula. Sa kabaligtaran, tila naghihintay sila ng iba na manguna. Si Han Sanchen ay maaaring manalo tulad ng young master na si Yu.
Naglalaro siya ng higit pang mga taktika sa pag-atake sa puso, at nangyayari na umatake ang iyang master na si Yu gamit ang mga magic weapon sa huling ikatlong hakbang. Ang hindi niya alam ay umaasa si Han Sanchen sa mahiwagang gadget ng maliit na itim na stick, kung tumama siya ng malakas dito, hindi natatakot si Han Sanchen. Kung tutuusin, ito ay maaaring ganap na pagtakpan ang kanyang mga pagkukulang ngayon. Sa makatuwid, sa isang suntok, natural na nanalo ang Aaron. Mula sa pananaw ni Child Ruyo, naramdaman niyang natalo ang kabilang partido ng walang sariling kamay. Naturally, hindi na kailangang lumaban muli, ngunit mula sa katotohanan, hanggat inilunsad niya ang isang personal na pag-atake ng kaunti, ganap na niya ang tagumpay. Sa kasamaang palad, hindi ginawa iyon ni Child Ruyo. Pero ngayon iba na, biglang may isang eksperto sa pagtatanim ng demonyo. Ang Aaron ay hindi natatakot bago walang land seal, ngunit kapag mayroong land seal, ang pantal na pag-atake ay magdadala lamang sa kanya sa isang mahirap na labanan at kahit na direktang ilantad ang kanyang mga problema. Kahit na ang Haitian Demon Girl ay palaging nakaka-relax, siya ay nahaharap sa isang tao na kailangang lumaban ng personal, at walang sino man ang nangahas na umatake sa challenge arena sa mahabang panahon. Obviously, hindi siya pwedeng maging masyadong pabaya. Ang magkabilang panig ay nagsusubok sa isa't isa. Sa isang sandali, 12 ng mga segundo pagkatapos ipahayag ng opisyal ng seremonya ang pagsisimula, sila ay ganap na nanatili sa isang pagkapatas. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ang itim na bundok na demonyong babae ay biglang sumimangot, nakilala kita at hindi ka pa napipilitin hanggang ngayon. Kaya mo ba talaga? Sigurado, hindi napigilan ng babae. Ngumiti si Aaron, mamamatay man o hindi ko alam hanggang sa sinubukan ko. Nagmamadali akong umakyat, bilang resulta, pupunta ka ba dito at kakausapin ako? Nang marinig ito, galit na galit ang Black Mountain Witch. Nakakainis talaga na wala pang nang-ahas na magsalita sa kanya ng ganito. Papatayin kita agad. Sa sandaling bumagsak ang boses, hinalo ng itim na bundok na demonyong babae ang kanyang katawan at bumuga ng mabangis na itim na gas. Grabe ang momentum. Nang halos maitim ang paligid, bigla niyang inatake ang Aaron ng direkta. Ang suntok na ito, hindi banggitin ang mga taong nanonood ng digmaan, maging si Aaron mismo, ay hindi natakot. Oo naman, karapat-dapat siyang maging isang supermaster sa antas ng demonyo. Sandali lang, ay pos. Ngunit sa oras na ito, biglang inihagis ni Aaron ang kanyang kamay at sumigaw. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!